Hello Capricorn! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa sign ng Capricorn para sa September 2025. Kunin nyo lang po yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Tapon talaga. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ko meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe ng isang card o sa mensahe ng oracle card. Bagong-bago ang ating oracle card. Ang ganda oh. Diba? Maaaring sa mensahe niya na, pero kung wala pa rin, hindi pa rin nakarelate, okay lang yan. Marami namang tarot readers out there. Make sure na mag-like, share, and subscribe. O subscribe, soli natin dahil marami masyado. Subscribe para masubaybayan nyo yung next na upload. Okay, core energy. Kinuha natin doon sa isang deck, yung core energy. Hierophant, ikaw ay maaaring napabibilang sa isang grupo o sumali ka sa isang grupo, sa isang organisasyon. Very traditional. O pwedeng ang pumapaloob na energy sa'yo ngayon ay isang traditional energy, pwedeng strict parenthood, pwede din naman na sumali ka sa isang orgs o sa isang kumpanya na parang hindi medyo old school yung ano nila, yung pamamalakad o very traditional by the book at ikaw ay isang progresibong tao, medyo hindi ka masyadong parang medyo nakakaramdam ka na hindi ka aligned sa kanila, pwedeng ganon. O pwede din naman na hindi mo fully yung iba sa inyo, pakiramdam siguro hindi niya fully ma-reach yung potential niya, yung mga Ace of Wands dito, dahil pwede magkaiba kayo ng principles. Pwede din naman na bagong kasal ka, tas ibang religion yung partner mo, yung pinakasalan mo, and nagtatry ka mag-adjust. Pwede din na iba sa inyo, yun nga, bagong kasal, tapos nag-a-adjust ka dun sa family. And yung family medyo traditional o medyo iba doon sa pananaw o doon sa belief system na pinapractice mo. O, hangman pa in reverse. Tabi muna natin yung core energy na yan, ng Hierophant. Ace of Wands reverse, tapos the Hanged Man. Medyo alanganin. Yun yung nararamdaman ko na energy. May energy ng pag-aalangan, uncertainty, pwede din na insecurity. May adjustment period, malamang, and nahihirapan ka pa mag-adjust sa ngayon. Pwede din naman na hindi mo fully ma-express ang iyong sarili. At medyo wala pang lakas ng loob para sabihin kung ano yung nilalaman ng iyong utak, nilalaman ng iyong damdamin. Hindi pa ako masyadong convinced. Parang hindi pa stand-alone tong 10 of coins na yan. Pero as it is, pwedeng a feeling of uncertainty, if not unhappiness. Pwede din na parang gusto mong kumawala. Uneasy ka hindi ka mapalagay doon sa nangyayari sa'yo ngayon. May gusto kang gawin, Ace of Wands, as ito pa, may gusto kang gawin, pero parang napipigilan kang gawin yon. Pwede din naman na may gusto kang i-express, pero merong konting pag-aalinlangan sa pag-express na yun. Siguro natatakot ka na sabihin yung nilalaman ng iyong utak kasi baka i-judge ka nila, o pwede din naman na parang i-reject ka nila. Parang, sino ba tong pinakasalan mo? Bakit ganyan yung ugali? Ayaw mong dumating sa punto na merong hindi ka makasundo agad sa isang pagsasama na bago pa lang. Pwede nga yun nga, new company. Hindi mo pa nahanap kumbaga yung tribe mo. What does that mean? Kung bagong kasal, hindi mo pa alam kung sino yung kakampi mo o kaaway mo dun sa family.
Kung sa bagong kumpanya naman, hindi mo fully ma-express pa yung sarili mo, um, hindi mo pa ma-identify yung kamarites mo. Hindi mo pa ma-identify sinong BFF mo. So, medyo may konting, both sa pag-aalinlangan na yun, pwedeng, kung ito ay isang pagsasama, bagong pagsasama, in-express mo yun maaari sa iyong partner, pero, um, hindi kayo ganun, hindi siya fully supportive ba? At least sa pakiramdam mo. Parang feeling mo, kausap mo yung pader, in-express mo sa partner mo, bakit ganito, bakit ganyan, nahihirapan ako, ganito, ganyan. Pero siya, pwede din na ginagaslight ka niya, nagkukos siya ng hindi pagkakaunawaan, if not away. Petty fight, kumbaga. Yan o, hindi pagkakasunduan. Ganda ng deck, no? Yokai Tarot deck. Kung gusto nyo kung ikaw ay tarot reader, kung nagsisimulan tarot reader, kung gusto nyo yung decks na nakita nyo dito, check nyo lang sa description box. Hala. Mukhang matagal na tong issue na to Matagal ka nang in limbo. Matagal mo nang nararamdaman yung uneasiness na yan, if not insecurity. Pwede din naman na, oh my gosh, Tower tas the Star card pa. Magkasunod yan sa tarot. Ang journey na yan, usually ang Tower ay breakup. Usually darating na doon sa point na alam mo yung sampal na universe na matagal nang may issue pero ayaw mong harapin, ayaw mong pag-usapan, ayaw mong ayusin. So dahil ayaw mong ayusin, yung Tower darating, ibibigay na universe parang bubuhusan ka na ng malamig na tubig o kaya bibigyan ka na niya ng matinding sampal kasi ayaw mong kumilos, siya ang gagawa ng paraan. So, universe ang gagawa ng paraan. At right after that, yun na yung bubuuin muli ang sarili mo. Pwedeng ganun yung self-love era. Usually kasi breakup to. Pag relationships, breakup siya. Pag sa trabaho, pwedeng mag-resign ka na or terminate ka, mag-e-end ng isang relationship. Pwede din naman na mag-e-end ng isang era na hindi nakakaipon, ganyan. So ngayon, finally makakaipon ka na at darating sa punto na not necessarily maglalakas ng loob, pero it's more of bubuin mo ulit ang iyong sarili. Bubuin mo kung ano yung nawala. Maaaring for the longest time, ikaw ay hirap mag-express ng sarili. Ikaw ay nasa isang posisyon na naiipit ka, pwede kasi na ikaw, kung relationship ito, pwede kasi na ikaw yung parang hindi kasundo ng asawa mo yung parents mo or yung mama mo, mother-in-law niya. Pwede ding ikaw to. Energies could be interchangeable Laging ganon sa readings natin. Kasi masyadong maraming tao sa mundo, hindi ko pwedeng yung isang storya ay tungkol sa isang tao lamang. So, pwedeng, pag sinabi ko halimbawa na hindi mo kasundo yung mother-in-law mo, energies could be interchangeable. Ibig sabihin, pwedeng yung partner mo ang may hindi kasundo sa mother-in-law mo. Pero ganun yung naratibo. So, malamang for the longest time, ikaw ay napipi ka na, nauubos na ang pasensya mo sa mga bagay na parang kang nakakulong, yung ganun. Pwedeng literal na nakakulong ka, pero it's more of kung ano yung, halimbawa, progressive yung mindset mo, no? Very liberal ka mag-isip, hindi ka conservative. Hindi yun na yung progresibong pananaw mo na yun ay hindi ganun katanggap o nagka-clash siya doon sa grupo na kinabibilangan mo. Remember, ang iyong core energy ay Hierophant. Ang Hierophant, yan nga ay tradition, by the book, being part of the group. Pero tingnan mo siya. Tingnan mo yung mukha niya, parang, why am I here? Anong ginagawa ko dito? Sino tong mga to? Hindi niya fully na-enjoy kung ano yung kinabibilangan niya. You're supposed to feel belongingness, pero maaaring hindi ganoon ang iyong nararamdaman sa ngayon. Kasi lumabas dito yung hanged man in reverse. Pag upright yan, usually, you feel at peace with where you are. Medyo may adjustment period, pero nakakaramdam ka ng kapayapaan, inner peace of mind, ganyan. Pero, ang after ng
After ng core energy na 'to, lumabas agad ang Ace of Wands in reverse na medyo wala pang parang hindi mo pa makita yung, um, kasaganahan ba. Hindi mo pa makita yung sarili mo na magsisimula ng isang bagay na gusto mo talaga. Tas may Page of Swords pa in reverse na lumabas. Maaaring hindi mo pa nakikita yung tribe mo, hindi mo fully ma-express yung intellectual ano mo, capacity mo. At the same time, napanghihinaan ka ng loob para i-execute kung ano man yung gusto mong i-execute. Tapos lumabas yung Five of Wands. Dahil hindi mo na isasakatuparan yung gusto mong simulan o yung um, gusto mong gawin, ito ay nagko-cause ng uneasiness or nagko-cause ng argument. Tapos, world card pa lumabas. I feel like matagal na 'tong nangyayari, matagal mo na 'tong nararamdaman, pero puwedeng fallen on deaf ears. Anong ibig sabihin ng fallen on deaf ears? Nasabi mo na pero parang hindi ka pinakikinggan. Walang na nabibingi, alam mo 'yun, literally nabibingi, deaf ears, nabibingi yung ano, yung pinagsabihan mo, parang hindi ka niya naiintindihan, hindi mo fully ma-express, maaari din na gano'n, hindi mo fully ma-express yung uneasiness na yun. So, pwedeng nagma-manifest siya sa umaalis ka na lang, nagtatampo ka, hindi mo, tahimik ka lang, o kaya nagdadabog, pwedeng ganyan. Humahantong sa passive-aggressive actions. So, world card in reverse, maaaring matagal na to, it's time to close this chapter na. So, pwedeng relationship ito with your partner, relationship with your boss for the longest time, pwedeng kung work scenario ito, matagal ka na dyan sa posisyon mo at hindi na commensurate yung oras o yung energy na binibigay mo doon sa sahod mo, puwedeng gano'n. Puwede din naman na feeling mo hindi mo ma-reach yung totoo mong potential dahil nalilimitahan ka doon sa, scope of work mo. O puwede yung role mo kasi halimbawa manager 1, pero yung capacity mo, alam mo sa sarili mo na mas kaya mo pa to do better. Mas kaya mo pang gumawa ng mga projects beyond dun sa scope lang ng manager 1. So, tingin mo, o pwede din naman kung entry level ka, alam mo na pang manager na yung ginagawa mo, pang manager na yung kakayahan mo, pero hindi ka nabibigyan ng promotion. Yan, hangman. Tapos, yan yung Ace of Wands. Marami kang gustong gawin, marami kang gustong i-pursue, pero parang pakiramdam mo, hindi ka nabibigyan ng avenue para gawin yun. Tapos hindi mo na-spend yung mga kinikita mo in a way na gusto mo. So, pwedeng ang scenario naman na applicable doon, pwedeng sobrang baba ng sahod mo dun sa type of work na ginagawa mo. So, I feel like this September, darating na yung sampal ni universe para matauhan ka o mag-take ng action. Pwedeng mangyayari na siya. Pwede ngang yun nga, kung hindi termination, layoff, pwede din naman na demotion, ganyan. So, parang, it's a blessing in disguise. Kumbaga, parang rejection, it's a redirection. Yung rejection na yun will be a redirection para finally mabuo mo ulit yung pieces of yourself uh, na demotivate or nasira diyan sa sitwasyon na meron ka, diyan sa sitwasyon na naglilimita sa'yo. So, at the end of the month, maaaring marirealize mo yon. Kumbaga, um, matatauhan ka. Hindi ko alam kasi kung may free will kasi tayo no? Sabi ni Sinaida Seva noon, ewan ko kung naabutan niyo yon, yung mga nanonood ngayon, yung nagbibigay ng astrology sa Umagang Kay Ganda. Umagang Kay Ganda ba yun? Basta yun, morning show. Um, tayo ay lagi niya sinasabi tayo ay may free will. Ang mga ito ay gabay lamang. Meron tayong free will, gamitin natin ito. So, kahit anong sabihin ko dito na may sampal na universe darating this month, nasa sayo pa rin if you would work hard para mag-turn yung rejection na yon into something better for you. Kasi pwede din naman ang gamitin mo yung free will mo sa pagmukmok, yung gano'n. Parang ayoko na ng buhay na to, laki na lang ganyan, pwedeng gano'n. Yung iba naman, they will use yung rejection na yun into something bigger and better. So, mag-venture sila sa isang bagay na fulfilling para sa kanila.
Ending ng reading mo, Ten of Cups. Clarification yan sa Page of Swords. Yung Page of Swords in reverse na yan, yan yung kaninang sinabi ko na hindi mo pa nakikita yung ka-BFF mo, hindi mo pa nakikita yung kamarites mo. Pwede din naman na parang ano yan, parang stalled na initiative. Meron kang gustong gawin in life, meron kang gustong i-pursue, pero hindi mo ginagawa. Ayaw na ayaw mong gawin. So, maaaring itong sampal universe na ito, kung ano man yung rejection na mararanasan mo this month or mararanasan mo soon, ay isang oportunidad para mag-pursue na o magawa na ng paraan, mag-take ng action na para mag-regroup ka ulit ng mga BFF mo, isamon mo lahat ng mga kaibigan mo, spend time with them, and maybe finally mauumpisahan mo na yung matagal mo nang gustong gawin. Kasi hanggat hindi mo siya ginagawa, eto ka, Ten of Cups in reverse, which means emotionally unfulfilled ka sa life mo. 'Di ba? Gusto mo ba yun? Anyway, kuha tayo ng iyong oracle card. Itong oracle card na to bagong-bago at napakaganda. Hindi ko pa siya ganun naaaral. So, babasahin ko lang sa inyo. Basahin ko yung message. English siya. The Fate. Oh my gosh, baliktad. Alam ko may reversed, version to. Babasahin ko yung meaning mula sa card. The Fate, Allah. Parang destiny. Tinatawag ka ng destiny. Accepting help and guidance. Maaaring ikaw ay gustong turuan ni universe na tanggapin. Kung halimbawa, lalo na yun, kung may rejection, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong kapalaran with grace. The Fate. The court gardens stretch out before you, alive with the sound of bird song. A couple passes in the distance, their laughter faint and cheerful. The sun, encompassed in its blue sky, warms the world around you. All is peaceful, and yet you feel as though you are being watched. The fate sees everyone, sees their lives like shining threads, weaving the tapestry of life. The fate sees each person's beginning and when and where their stories end. They're sworn not to interfere when those threads get tangled, but they can still offer some insight here and there. You have assumed the role of fate, keenly aware of the tangled lives of those around you. Where you can see others struggling, now is the time to help them, even in a small way. Everyone's lives exist in the same tapestry, and by helping them, you may be also helping yourself. Nice. Ang interpretation ko doon sa message sa'yo ni Universe, it comes after yung sampal ni Universe na sinasabi ko kanina. Kung you feel lost right now, lalo na if you feel so unfulfilled, it's time to find your tribe or it's time to help others. Lalo na kung yung iba sa inyo nakararanas ng depression, maaaring yung mensahe sa'yo ni Universe ngayon ay spend your time na yung umalis ka dun sa utak mo and spend your time helping others. Others may need you right now. Maaari merong may mas malalang pinagdadaanan sa iyo. So, yung mga tao na yon ay maaaring parang kung gusto mo mag-catch up sa friends mo, now is the right time to do that. Kasi di mo alam na kailangan ka nila ngayon. Maaaring kailangan nilang iyong advice o namimiss ka lang nila. So, reach out to the people around you. You may be living inside your head this month. So, ang dami mong inaiisip na hindi naman dapat problemahin. So, yun. Iwan ko na yun doon, Capricorn. Salamat sa pagbisita. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye.